Akala mo pa simple-simple lang, oh, nakadali tayo ng isa. So yan, kakapwesto lang natin. Maganda yung alon dito, maganda yung tubig. Kaso kanina may mga nakapwestong lumalangoy, so medyo bulabog pa. Antayan natin na bumalik yung mga isda. Parang may huli yata tayo. Wala. Inuulo ka agad, oh. Meron palang ganitong klaseng isda rito. So ito pala yung kanina pang napakatakaw na hindi ko naman mahook. Kasi kailangan talaga nito lagi maliit na sima eh. So although malaki pa rin yung sima na gamit ko. O diba? So keep pa rin natin to. Kasi hindi ko mahook ang lasa. 1 point. Maliit pa to dito mga boss. So yung iba kaya pa itong lunukin. Yan, may pang-uwi na ako kahit pa paano. So yan, pagpupwesto kayo rito, magdala kayo ng isda, wag puro ito lang kasi nauunahan kasi lagi ng ano eh, ng maliliit na isda, yung lapu-lapu. Siyempre pag-alagala lang yun dyan. So mura lang naman yung tamban dito. Actually dito sa daan may mabibili kayo kasi tinamad na akong maglakad-lakad dahil nga late na. So para lang maabutan ko yung medyo mababaw pa yung pag-akyat ng tubig, dito na nagtyaga na ako sa tipo. Pero mas maganda meron talaga kayong isda kasi isa pa, ayaw din ng hindi kumakagat yung lapu-lapu dito pag maliit yung pain eh. So hindi nila pinapansin kaya laging malaki, masyadong magastos. Kung gusto niyo punta kayo ng 7, mayroong mga hipon dun na kwakit. Kwakit ba yung tawag dun? Yung 100, marami na siya eh, pero mas maliliit na konti, mga ganyan lang. So pwede din yun. Yun nga lang, mabilis talaga siyang sabutin ng maliliit. Unlike yung isda, medyo hindi pinapansin ng maliliit yun eh. Try ulit natin. Itulit ang spot na to. Hayaan ko lang dyan habang hawak ko itong isa. So, antay-antay lang ulit tayo na mayroong kumagat.
Malay mo, nandyan yung malalaki. Yan. Medyo mainit na. So, share ko na rin yung nabili ko dun sa Lazada, oh. Nabili ko to 89 pesos lang. So, bukod sa sombrero siya, pwede na rin siya pang cover ng batok. So, try natin. Kakabit ko muna. Kasi para ano din, iwas negro. Tapos makaitim kaya, sakit sa balat. So, i-clip mo lang siya. Yan. Sa kabilang dito. So yan, meron na siya sa batok. Plus, meron din siya dito sa mukha. Kasi pag nag-fishing ako dito, ano eh, pag uwi ko talagang laging pulang-pula na yung mukha ko. Sobrang hapdi sa mukha. So, napilitan na akong ano, bumili ng pangtakip. So, yan. So, diba? Iwas negro tayo. So, yan. Ganito siya mga master, oh. 'Di ba? So takip na yung batok, tapos pati yung muka. So ayan, makakahinga ka naman ng maayos. Maganda. Mura pa. Okay, balik na tayo sa fishing. Meron na naman yata. Pangalawa. Medyo maliliit lang yung nahuhuli ko kaysa sa nahuli nung nakaraan eh. Pero okay na, di ba? At least meron na tayong pang-uwi. Okay. Alright, tour ko kayo konti. Ito, dati kasi ano to, dating breakwater. Ayun, may mga kapareho siya eh. Ayun yung mga breakwater dun sa... Ayan, nakita nyo yan. So, same lang yan ito. Ang kaibahan lang, nadurog tong bato na to. So, marami ring mga batong nandun sa ilalim na malalaki. Tsaka maraming mga butas. Kaya, ayan, ginawa siyang bahay ng mga lapu-lapu. Ngayon, kapag ka malalim, yung mga lapu-lapu na nandun sa malalayo, syempre, umaakit sila rito. Pero pagka low tide na, sumasama rin sila dun pababa. Paakyat. Then, yan, lakarin natin konti. Maliit lang naman tong space nito eh. So, medyo pag marami kayo, gitgitan kayo rito. Pero okay lang. Basta ganun kalalaki yung huli kahit nandito ka lang sa malapit, di ba? So, ayan. Yung iba sinisisid to eh. Kaya gaya kanina, kaya wala pang masyadong kumakagat dito kasi ayun, may dalawang sumisisid dito. So, kumukuha sila ng mga susuya yun. Yan. So, lakarin natin. Medyo ingat-ingat lang kasi madulas yung bato dun sa mga basang part. Nung nakaraan, sibak yung paa ko dito eh. Nalaglag kasi ako. Yan dito. So, di ba? Itsura pa lang na yan. Sigurado babahayan talaga ng ano eh, ng malalaking isda. Ang kagandahan pa ngayon, yung pwesto ko na to, malinaw yung tubig. Unlike pagka yung mabagyo, malalim siya, ay malabo siya. Yan. So, para ka lang din namang nasa malayong parte ng dagat. 'Di ba? So, ang ganda dito, maganda dito. Puntahan niyo minsan. Tsambahan nga lang talaga. May mga time kasi na yung iba pumupunta, wala daw silang nahuhuli. Yun, siguro depende sa pain. At saka depende sa pagpapain nyo. Ako kasi yung pain ko kanina talagang nilalakihan ko eh. Kasi nga hindi pinapansin nung lapu-lapu kapag maliit lang. So dapat talaga medyo gagastos ka sa pain. Lalo na kung hipon yung dala mo. Ano? Pero yung mga taga rito, ang pinapain talaga nila hindi naman hipon eh. Yung tamban. Isang buong tamban talaga tapos malaking kawil. Para sigurado kapag kumagat walang kawala. Yung nakaraan dito talagang ang laki ng nahuli niya eh. In 30 minutes lang
Sobrang dami. Plus yung tatlong ubod ng lalaki, naibenta niya kaagad ng 1,000 mahigit. So sa 3 piraso lang nakakuha siya ng mahigit 2 kilo. Yan. So, busing na naman. Sayang, di ginaya ng line eh. Putol. Ha? Sa bago na malaki na dali. Pasok eh, pag hindi sa agad, dire-diretso eh. Sayang. Palagay ko malaki yun. Mas malaki yung kasi sa nauna kanina. Magat na naman dun sa isang rod. So tingin ko kanduli na naman to eh. Tingnan natin. Sana hindi. Dalaw pa lang mukhang kanduli na naman ah. Bagaong natin ngayong araw. Dahil mabit ka pa. Mas maganda pong maestro rito kapag kagabi eh. Dapat nyo lang na high tide tapos magdala kayo ng maliwanag na ilaw para siguradong ito yung puntahan ng isda. Sana kaya yung mga lapo-lapo natin hindi na kumagat ah. Bawas eh. Layo natin ng konti. So, ayan, kumagat na naman. Uy, ano ito? Malikot. Nanduli. Kanduli. Pangalawang kanduli na. Ewan ko, anong isda to? Ngayon lang ako nakahuli ng ganitong klase ng isda eh. Okay, unlock na, unlock. Ewan ko kung anong isda to. Pasabi na lang sa comment ha.
lang, lunok na lunok niya yung ano, yung hook. Talaga mo. Ayan, lunok na lunok. Naghagis ako dun sa mas malayo pa, kasi malayo kasi kanina ang laki nung lumundag dun eh. Hindi ko lang masabi kung anong klase ng isda, pero medyo mahaba siya. Baka sakali mahuli natin eh. Mukhang may kumagat yata dun sa malaking hook natin. Try ko lang baka sakali. Sayang. Tignan pumitik eh. Kaya pala kanina pa kinuha. Bale, try ulit natin dun sa part na yun maghagis. Sabi nung naninisid kanina, mas marami pa rin daw lapu-lapu dun sa may bandang gitna. Dun sa part na yun, kasi kapag low tide daw lumalabas yung batuhan dun. Mas marami raw bato dun sa area na yun kumpara dito. So, maganda sana kung may bangka ka, pwestuhan mo dun. Medyo malayo-layo kasi hindi kayang abutin ng ano eh, ng ating rod. Balik tayo rin sa malapit lang. Marami pa naman yung pahay ito. Kahit paano, matagal pa naman to. Pag hindi, pahay natin yung kanduli. Ayan, may kumakagat na naman dun sa maliit na hook. Huli. Bigat-bigat din ah.
Panduli na naman to. Yan. Sige, kagatin niyo pareho. Okay. Ay, nawala. Patakin lang siya. Nawala. Sayang. Tingnan natin yun. Kanina pa yung gumagalaw eh. Sayang. Hindi ko na video yung hatakan kanina. Yung malaki kong hook sinabit na lang. Hindi ko na nakuha tuloy. Sayang. Gawa na lang tayo ng bago. Dito lang sa tapat mismo. Putol. Grabe, halos dito lang kanina sa may harapan ko. Ang daming naghahabulan na malalaki. So 2 beses naglundagan dito yung malaki kanina. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yun eh. Pero malapit lang to sa malapit lang to sa Pangpang. So yan, hinagisan ko dun sa pwesto na yun kasi baka mamaya nandun lang. Ayun nga lang, syempre nasa ilalim yung pain natin. Wala kasi akong dalang popper, sayang. Yan naman. Napakatakaw nitong isda na to, nakakailan na ako nito. So, kaya nauubos yung pain na hipon. Pag yung hipon, ito dito sa gilid lang, nasa gilid, ang dami nila. Kakahuli ko lang nung isa pinakawalan ko. Ito na naman. Ow! Iba naman ngayon. Ito naman siya. Super goblin. O iba pa yun. Pakawalan din natin ito. Ay, hindi na. Pingas na pala eh. So, try natin baka okay sa paksiw. Pagtsagaan na natin habang wala eh. Tinatamad pa yung malalaki.
pinahinga ko na yung panglapo-lapo kasi pangatlong beses ko nang nasabitan eh. Hindi talaga kayang huliin kapag malaki kasi lalo na kapag hindi mo hawak. Dapat bantay mo lagi eh. Medyo matagal kumagat so nakakainip din. Kaya habang nag-aantay ng low tide, total pababa na rin lang naman. Tingin ko wala na rin masyadong lapo-lapo rito. So maglilibang-libang na lang muna ako. Tapos mamaya uwi na tayo. Ayun, doon. Malapit na doon sa mga bangka na yan. Grabe, ang laki. Palagay ko lapo-lapo yung tumatalon kasi sobrang lapad tapos ang taba niya, tapos ang itim. So, palagay ko lapo-lapo nga talaga yun. Dalawang beses tumundag dun, oh. Yung pala yung kanina pa, dito, ang dami rin dito sa may bandang likuran ko, eh. So, patalon-talon lang sila. Ngayon ko lang nalaman na pati lapo-lapo pala tumatalon. Pa isa. Pull out, tapos naputol hanggang sa dulo. Wala, ang bigat, sobra. Ay, uwi na. Low tide na eh. Kanina, nung nilutong ko to, papunta rito, lubog yung mga bato na yan. So hanggang liig ko yun eh, ng time na yun. Ang low tide, siguro lalabas pa yan. Halos lumabas pa tumamaya, pati mga nandyan sa malapit. Siguro pagka low tide, tansya ko nasa hanggang bewang yung tubig. O baka hindi, baka mas mababaw pa. Kasi kanina, yung palalim to, papunta ako rito, hanggang liig ko siya eh. So nilusong ko yan hanggang liig ko. Ayun, hanggang ganun kalayo. Mali yung tansya ko. In-expect ko kasi mga nasa ilang di pa lang eh. O dahil siguro nung time na yun, mababaw na mababaw yung tubig. Kaya kita pa yung mga bato. Medyo malapit pa. Ayan, yan. Hanggang dyan, may mga bato yan dyan eh. Pero okay lang, kung pupunta kayo rito, may mga bangka dyan. Oh. Nagkataon lang nawala yung mga bata. Kaya hindi ako nagbabate. Okay. So, nakatawid ako. Hanggang ano ko lang, hanggang bewang alas 4. So, mas bababa pa yan mamaya eh. Siguro, baka mga hanggang kita na lang yan.